Ang tanging liwanag sa madilim na kusina ay nagmumula sa bukas na pinto ng refrigerator. Sa harap nito, nakatayo si Elara Santos, o Ara, at nakatitig sa iisang bagay, ang halos walang laman nitong loob. Isang pitselang tubig, kalahating repolyo at 2 itlog. Iyon na lang. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya, kasabay ng pamilyar na pagkirot ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang isinara ang ref at muli siyang nilamon ng dilim. Kinapa niya ang switch ng ilaw. Bumaha ang liwanag sa maliit nilang espasyo, at bumungad sa kanya ang isa pang paalala ng kanilang sitwasyon sa ibabaw ng mesa. Mga bill, isang Meralco bill na may disconnection notice. Isang paalala mula sa may-ari ng apartment para sa 2 buwang upa na hindi pa nababayaran. Napaupo si Ara at napahilot sa kanyang sentido. 7 taon. 7 taon na siyang mag-isang itinataguyod ang 3 niyang anghel. Ginawa niya ang lahat, nag-sideline sa paglalaba, nagtinda ng kakanin, tumanggap ng kahit anong trabahong marangal. Pero ngayon parang sasabog na ang lahat. Sumilip siya sa kortinang naghihiwalay sa kusina at sa kanilang maliit na sala, kung saan mahimbing na natutulog sa iisang banig ang 3 niyang pinakamamahal na kayamanan. Si Kian, ang panganay, seryoso kahit tulog at nakayakap sa 2 kapatid na para bang poprotektahan niya ang mga ito kahit sa panaginip. Silio, ang pangalawa, ang pinakamalikot, bahagyang nakanganga na parang may sinasabi. At si Miko, ang bunso, ang pinakamalambing na nakasiksik sa dibdib ni Kian. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Pero sila rin ang dahilan ng takot na gumagapang sa kanyang puso ngayon. Paano kung hindi na niya kayang itawid ang lahat ng ito? Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone, ang screen ay basag na sa isang sulok. Muli siyang nag-scroll sa mga job posting online, umaasang may milagrong lilitaw. At doon, sa gitna ng mga alok para sa call center agent at sa Leslady, isang anunsyo ang kumuha ng kanyang atensyon. Urgent hiring, Presidential Security Group, yes, close-in bodyguards. Kasama ng anunsyo ay isang formal na litrato. Isang lalaking nakasuot ng barong Tagalog, ang mga mata ay seryoso, ang panga ay matatag, at ang buong tindig ay sumisigaw ng kapangyarihan at otoridad. Natigilan si Ara. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Ang kanyang hinlalaki ay nanigas sa ibabaw ng screen. Presidente Rafael Raft Alejandro. Ang multo ng kanyang kahapon. Ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking tinalikuran niya ng walang paalam 7 taon na ang nakakaraan. Agad siyang napapikit. Bumalik ang mga alaala, ang mga ngiti, ang mga halik, ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. At kasunod nito ang sakit. Ang desisyon na kailangan niyang gawin para iligtas ito. Ang desisyon na sumira sa kanilang dalawa. Buburahin na sana niya ang post ng isang bagay ang pumukao sa kanyang isipan. Isang pamilyar na pangalan sa balita kamakailan lang, isang anino mula sa nakaraan na dahilan kung bakit siya napilitang magtago. Stevens N.G. Antonio Valdez. Ang pinakamalaking kalaban sa politika ni Raf ngayon. Ang tao na alam ni Ara na hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Alam niya ang kayang gawin ni Valdez. Alam niyang nasa panganib si Raf. At sa sandaling iyon, ang desperasyon ni Ara ay nagkaroon ng bagong mukha. Hindi na lang ito tungkol sa mga bayarin o sa pagkain. Ito na ngayon ay tungkol sa pagprotekta sa ama ng kanyang mga anak, kahit pa hindi ito alam ni Raf. Ito na ang pagkakataon niya. Ang tanging paraan para makalapit. Ang tanging paraan para maging anino niya at bantayan siya mula sa panganib na siya lang ang nakakaalam. Nagising si Ara sa isang bulungan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa sofa kung saan siya nakatulog at sinilip ang kanyang mga anak, na ngayon ay gising na at nag-uusap sa isang sulok. Kailangan nating protektahan si Vice President, seryosong sabi ni Leo, ang boses ay pilit na ginagawang malalim. Nakita ko sa Ziyi, mukha siyang malungkot. Walang pamilya. Paano naman natin siya poprotektahan? Bata pa tayo, sagot ni Kian, ang laging praktikal mag-isip. Mag-a-apply tayo bilang bodyguards niya, buong kumpiyansang deklara ni Leo. Si Miko, ang bunso, ay tumango. Para hindi na siya lonely. At sabi ni Mama, kamukha niya yung lolo natin sa picture. Napangiti si Ara ng mapait.
Ang inosenteng plano ng kanyang mga anak. Kung alam lang nila. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong damit, humarap si Ara sa salamin. Pinusod niya ang kanyang buhok ng mahigpit, ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Nagpaalam siya sa mga bata, sinabing mag-a-apply lang siya ng trabaho at iniwan sila sa kapitbahay nilang si Aling Nena. Ang biyahe papuntang Malacanang ay puno ng kaba. Bawat sulok ng Maynila ay tila nangungusap sa kanya, nagpapaalala ng buhay na kanyang tinalikuran. Nang makarating siya sa harap ng dambuhalang gate ng palasyo, huminga siya ng malalim. Dumaan siya sa mahigpit na security, ang kanyang peking resume at mga papeles ay nasa kamay. Dinala siya sa isang silid kasama ng iba pang mga aplikante, mga lalaking matitipuno ang katawan, mga dating sundalo at pulis. Siya lang ang babae. Nakatanggap siya ng mga mapanuring tingin pero hindi niya iyon ininda. Nang tawagin ang pangalan niya, Elara Santos, tumayo siya at pumasok sa interview room. Ang silid ay malamig at tahimik. May 3 tao sa panel. Isang matandang general, isang babaeng nasa middle age na mukhang galing sa youth. Hindi niya tiningnan ang lalaking nasa gitna. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa general. Santos, simula ng general, binabasa ang kanyang papeles. Your resume is impressive. But it seems you have a 7-year gap in your employment history. I was focusing on personal matters, sir, sagot ni Ara, ang boses ay kalmado at profesional. Naramdaman niya ang titig ng lalaki sa gitna. Isang titig na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Isang titig na kilalang kilala niya. Dahan-dahan, pinilit niyang iangat ang kanyang tingin. At ang mundo niya ay huminto. Ang lalaking nasa gitna ng panel, ang pinuno ng Presidential Security Group, ang taong magdedesisyon sa kanyang kapalaran, ay walang iba kundi si Rafael Alejandro. Ang presidente ng Pilipinas. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng mesa. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Raf, na mabilis na napalitan ng isang malamig at hindi mabakasang ekspresyon. Bago pa man siya makapagsalita, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Bumukas ito at isang gwardiya ang pumasok, mukhang nahihiya. Sir, pasensya na po sa abala, may 3 bata po kasing nagpupumilit pumasok. Hinahanap daw po ang nanay nila. Nanlaki ang mga mata ni Ara sa takot. Hindi. Hindi maaari. Sa likod ng gwardiya, sumilip ang 3 pamilyar na ulo. Si Kian, si Ilyo, at si Miko, ang kanyang mga anak, ay nakatayo roon, manghang-mangha sa laki ng silid. Agad na napunta ang tingin ni Raf mula kay Ara patungo sa 3 bata na dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mukha, na kanina'y malamig na parang yelo, ay nagpakita ng bakas ng pagkalito at isang bagay na hindi maintindihan ni Ara. Isang anino ng pagkilala. Pinagmasdan niya ang seryosong mukha ni Kian. Ang matapang na tindig ni Ilyo. Ang maamong mga mata ni Miko. Pagkatapos, ang tingin niya ay bumalik kay Ara, puno ng bigat, puno ng mga tanong na hindi masabi. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Tila lahat ay naghihintay sa pagsabog. Sa wakas, nagsalita si Raf. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa sa pinakamatigas na bakal. Ang mga salita niya ay hindi para sa panel, kundi direkta para kay Ara. Elara Santos. Anong ginagawa mo rito? Huminto siya sandali at ang mga mata niya ay muling dumapo sa 3 bata na ngayon ay nakatayo sa likuran ng upuan ni Ara. At sino ang mga batang yan? Ang tanong ay binitiwan sa hangin, matalim at mabigat. Para kay Rafael Alejandro, ang bawat segundo ng katahimikan na sumunod ay parang 1 oras. Ang kanyang puso, na sa loob ng 7 taon ay natutong tumibok ng may disiplina at kontrol, ay biglang nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nakatitig siya kay Elara Santos. Ang babaeng bumuo at sumira sa kanya sa iisang iglap. Pareho pa rin ang kanyang mukha, ang mga matang nangungusap, ang labing minsan niyang inangkin. Ngunit may nagbago. May isang pader sa kanyang mga mata na hindi naroon dati. Isang pader na sumasalamin sa sarili niyang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso. At ang mga bata. Ang kanyang tingin ay muling dumapo sa 3 batang lalaki na ngayon ay nagtatago sa likuran ni Ara. Ang isa ay may seryosong mukha, ang isa ay may matapang na mga mata, at ang bunso ay may parehong lambot sa tingin na minsan niyang nakita sa ina nito.
Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Impossible. Ngunit ang pagkakahawig. Sila ang mga pamangkin ko, sir. Sumunod sila sa akin. Pasensya na po, sagot ni Ara, ang boses ay bahagyang nanginginig ngunit pilit na pinatatatag. Pamangkin. Isang ngisi ang gustong kumawala sa mga labi ni Raph, isang ngising mapait at puno ng pangungutya. Pero pinigilan niya ito. Siya ang presidente. Hindi siya maaaring magpakita ng emosyon. Hindi sa harap ng kanyang panel. Hindi sa harap ng babaeng ito. I see, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng aircon sa silid. Ibinaling niya ang tingin sa general. General, please have someone escort the children to the waiting area. We will continue with the interview. Tumango ang general at sumenya sa gwardiya. Habang maingat na inilalabas ang tatlong bata, na ayaw pa sanang bumitaw sa damit ng kanilang tita, hindi inaalis ni Raph ang kanyang tingin kay Ara. Nakita niya ang panandaliang takot sa mga mata nito bago ito muling nagtago sa likod ng isang blankong ekspresyon. Nagsimula muli ang interview. Ang general at ang AC head ang nagtatanong ng mga standard na katanungan. Saan siya nagsanay? Ano ang mga kwalifikasyon niya? Pinapanood lang sila ni Raph. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa nakaraan. Sa gabing iyon, ang huling gabi na nakita niya si Ara. Nag-away sila. Isang maliit na bagay na pinalaki ng kanyang selos. Pagkatapos ay umalis ito para magpalamig. Isang linggo siyang naghintay. Isang buwan. Isang taon. Hanggang sa ang paghihintay ay naging galit, at ang galit ay naging isang malamig at permanenteng sugat sa kanyang puso. Iniwan siya nito na parang wala siyang halaga. President. Naputol ang kanyang pag-iisip. Ang general ay nakatingin sa kanya. May mga tanong po ba kayo para sa aplikante, sir? Tumango si Raph, ang kanyang mga mata ay muling ipinukol kay Ara. Enna Santos. For 7 years, you had no record. No employment, no address, no existence. Saan ka nagpunta? Ang tanong ay direkta. Personal. Alam niyang lumalagpas na siya sa linya ng isang profesional na interview, pero wala siyang pakialam. Nakita niya ang paglunok ni Ara. I was in a remote province, sir. Taking care of key personal family matter. Anong klaseng family matter ang aabuti ng 7 taon at mag-iiwan sa isang taong may ganitong kakayahan na hindi magtrabaho? Giit niya, ang bawat salita ay may diin. It was a complicated situation, sir, sagot nito, hindi nagpatinag. Napahigpit ang hawak ni Raph sa ballpen na nasa kanyang kamay. Isang bahagi ng utak niya ang sumisigaw na palayasin ang babaeng ito. Ngunit may isa pang bahagi, isang mas mapanganib na bahagi, na gustong malaman ang lahat ng sikretong itinatago nito. General, sabi ni Raph, hindi inaalis ang tingin kay Ara. Let's see what she can do, practical exam now. Nagulat ang general pero mabilis na tumalima. 2 sa pinakamagagaling na FEFI men ang ipinatawag. Pumasok ang mga ito sa silid, parehong matitipuno at may kumpiyansa. Ang objective, Yuma Santos, sabi ng general. Neutralize them. Any means necessary. Tumango si Ara. Tumayo siya, tinanggal ang kanyang blazer, at naiwan sa isang simpleng itim na sando. Sa unang pagkakataon, nakita ni Raph ang mga braso nito. Payat ngunit bakas ang matitigas na muscle. Ang tindig nito ay nagbago. Mula sa isang kinakabahang aplikante, naging isa siyang sundalo. Sa isang iglap, sumugod ang 2 lalaki. Ang sumunod na nangyari ay tila isang sayaw ng kamatayan. Umikot si Ara, sinangga ang suntok ng isa gamit ang kanyang braso, sabay siko sa sikmura nito. Bago pa man makabawi ang lalaki, ginamit niya ang momentum para ipihit ang braso nito at pabagsakin sa sahig. Ang pangalawang gwardiya ay sumugod mula sa likod, pero parang may mata si Ara sa kanyang likod. Yumuko siya, hinawakan ang paa ng lalaki at hinila ito ng buong lakas. Nawala ng balanse ang gwardiya at bumagsak ng malakas sa sahig. Sa loob ng wala pang 30 segundo, ang 2 batikang FEFI men ay parehong nakahiga sa sahig, hindi makahinga ng maayos. Si Ara, sa kabilang banda, ay nakatayo sa gitna, bahagyang hinihingal, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa laban. Natahimik ang lahat. Maging si Raph ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita.
Alam niyang malakas si Ara noon, pero ito ay ibang level. Ito ay training ng isang profesional. Maaari na kayong bumalik sa pwesto ninyo, utos ni Raph sa dalawang gwardiya na nahihiyang tumayo. Umupo si Ara na parang walang nangyari at muling isinuot ang kanyang blazer. Thank you, Yuma Santos. We will call you, sabi ng general halatang impresado. Tumayo si Ara, tumango at lumabas ng silid ng walang lingon likod. Nang makalabas siya, tumayo si Raph. The interview is over. I will make the final decision. Iniwan niya ang naguguluhang panel at naglakad pabalik sa kanyang pribadong opisina. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, sa wakas ay pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Naglakad siya papunta sa kanyang mesa. Binuksan niya ang isang nakatagong drawer. Sa ilalim ng mga dokumento may isang bagay doon. Isang luma at kupas na litrato. Siya at si Ara, 7 taon na ang nakakaraan. Nakangiti, masaya, walang kamalay-malay sa tadhanang naghihintay sa kanila. Itinabi niya ang litrato sa frame na nasa kanyang mesa, isang solo picture niya bilang presidente. Magkaibang magkaiba. Ang lalaki sa lumang litrato ay puno ng buhay. Ang lalaki ngayon ay anino na lang nito. Bakit siya bumalik? At bakit ngayon? At ang mga bata. Isang kumatok sa pinto. Pumasok ang kanyang hepe ng seguridad, si General David. Sir, I reviewed her background check. It's a ghost. 7 years of nothing. A woman who disappeared for 7 years and suddenly reappears is in major security risk. Hindi natin siya pwedeng i-hire. Tumingin si Raph sa bintana, sa malawak na hardin ng Malacanang. Ang sinabi ng general ay tama. Iyon ang lohikal na desisyon. Iyon ang desisyon ng isang presidente. Pero hindi na lang siya presidente sa sandaling iyon. Siya ay si Raph. Ang lalaking iniwan. Ang lalaking humihingi ng kasagutan. Hire her, sabi niya, ang boses ay pinal at hindi tumitingin sa general. Pero, sir, I want her on a personal detail, pagpapatuloy niya. I want her close. Humarap siya sa kanyang naguguluhang hepe ng seguridad. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng determinasyon. That's exactly why I want her here, sabi ni Raph. I want to know what she's hiding. Ang bigat ng baril sa kanyang tagiliran ay isang pamilyar na pakiramdam. Masyadong pamilyar. Habang inaayos ni Ara ang pagkakasya ng kanyang itim na uniforme sa harap ng salamin sa locker room, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. Ang tela ay magaspang sa kanyang balat, isang matigas na paalala ng buhay na pilit niyang tinalikuran. Ang lahat ng ito, ang amoy ng gun oil, ang bigat ng bulletproof vest, ang disiplinadong postura na kusang bumabalik sa kanyang katawan, ay mga piraso ng isang puzzle na ayaw na sana niyang buuin muli. Ngunit wala siyang pagpipilian. Santos. Napalingon siya. Si General David, ang hepe ng seguridad ni Raph, ay nakatayo sa may pinto, ang mga mata nito ay matalim at mapanuri. Your first post, Southgate. Perimeter duty. Stand here for further instructions. Walang emosyon sa kanyang boses. Tumango si Ara. Yes, sir. Southgate. Ang pinakamainit na pwesto, ang pinakamalayo sa mismong opisina ng presidente. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Isang pagsubok. Gusto nilang makita kung bibigay siya. Gusto niyang makita kung bibigay siya. Lumabas si Ara patungo sa hardin ng Malacanang. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit ang lamig sa loob niya ay hindi nawawala. Buong araw, halos hindi niya nakita si Raph. Paminsan-minsan, masisilayan niya ito mula sa malayo, napapaligiran ng mga politiko at staff. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng isang leader. Hindi siya nito tinitingnan, pero ramdam ni Ara ang kanyang presensya sa bawat sulok ng palasyo. Isang anino na laging nariyan. Ang mga kasamahan niya sa SESU ay propesyonal ngunit malayo. Nagsasalita sila sa kanya kapag kailangan, ngunit ang mga tingin nila ay puno ng pagtataka at suspetsa. Siya ang multo na biglang lumitaw. Ang babaeng pinag-uusapan sa mga bulungan. Nang mag-alas 5 ng hapon, habang papalitan na ang kanyang shift, tumunog ang kanyang cellphone. Si Aling Nena, ang kapitbahay na pinag-iwanan niya sa mga bata.
Ara, iha, pasensya ka na, sabi ng matanda, ang boses ay nag-aalala. Kailangan kong umuwi ng probinsya. Ang nanay ko, isinugod sa ospital. Wala akong mapag-iwanan sa mga bata. Nanigas si Ara. Sige po, aling nena. Pauwi na po ako. Pinatay niya ang tawag at ang panik ay nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. May isang biglaang event na kailangang puntahan ang presidente ngayong gabi, isang tree planting ceremony para sa isang foreign delegation, dito lang din sa grounds ng palasyo. At siya, bilang bagong miyembro ng close-in security, ay kailangang naroon. Wala siyang ibang pagpipilian. Dali-dali siyang umuwi, sinundo ang mga bata at dinala sila pabalik sa Malacanang. Pinakain niya sila ng tinapay na binili niya sa daan. Mga anak, makinig kayo, sabi niya, habang hinahaplos ang buhok ng tatlo na nakaupo sa likod ng kanyang luma at segundamanong kotse. Dito lang kayo sa loob ng sasakyan. Iwag na iswag kayong lalabas, okay? May trabaho lang si mama saglit. Maglalaro lang kayo dito sa loob. Pero mama, ang boring dito, reklamo ni Leo. Leo, please, pakiusap ni Ara, ang boses ay desperado na. Para kay mama. Promise, saglit lang to. Tumingin sa kanya si Kian, ang panganay at tumango. Opo, mama. Kami na po ang bahala. Hinalikan niya sila isa-isa bago isara ang pinto ng kotse. Pumarada siya sa isang madilim na bahagi ng parking lot, malayo sa mismong event. Bawat hakbang palayo sa sasakyan ay parang may humihila sa kanyang puso. Ang event ay nasa isa sa mga hardin ng palasyo. Maganda at formal. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay nagbibigay liwanag sa mga nakangiting mukha ng mga delegado at politiko. Sa gitna ng lahat, nandoon si Raph, nagtatanim ng isang maliit na puno, ang ngiti sa kanyang labi ay para sa mga kamera. Itinalaga si Ara sa gilid, malapit sa isang malaking puno ng akasya. Ang kanyang trabaho ay magmasid. Ngunit ang kanyang isip ay nasa tatlong maliliit na anino na naghihintay sa kanya sa loob ng kotse. Habang nagpapatuloy ang seremonya, may naramdaman siyang gumalaw sa kanyang gilid. Napalingon siya, handang bunutin ang kanyang baril, ngunit ang nakita niya ay halos magpatigil sa kanyang paghinga. Sina Kian, Leo at Miko. Nakatayo sila sa ilalim ng puno ng akasya, ang mga mata nila ay bilog sa pagkamangha sa mga ilaw at sa dami ng tao. Anong ginagawa niyo rito? Pabulong niyang sigaw, hinila niya ang mga ito palapit sa kanya, sa likod ng puno. Sabi ko manatili kayo sa kotse. Nakita ka namin, mama, sabi ni Miko, nakayakap sa kanyang binti. Akala namin tapos ka na. Silyo po kasi, sabi niya silipin ka lang natin, sabi ni Kian na parang humihingi ng tawad. Hindi alam ni Ara kung magagalit siya o maiiyak. Pero bago pa siya makapagsalita, ang atensyon ng mga bata ay napunta sa entablado. Tapos na ang tree planting at ngayon ay naglalakad na si Raph, kinakamayan ang ilang bisita. Wow, bulong ni Leo. Ang galing talaga ni Vice President. Nang walang babala, biglang kumalas si Leo sa pagkakahawak niya at tumakbo ng bahagya, papalapit sa grupo. Hindi masyadong malapit para mapansin ng ibang security, pero sapat na para makita sila ni Raph. Natigilan si Raph sa gitna ng kanyang pakikipag-usap. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa tatlong bata, at pagkatapos, sa babaeng nakatayo sa likod ng mga ito, na mukhang natataranta, si Ara. Isang malamig na kaba ang bumalot kay Ara. Ito na. Huli na siya. Ngunit sa halip na magalit, isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Raph. Isang bagay na hindi mabasa ni Ara. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila, habang ang ibang fesu ay lumilikha ng espasyo sa kanilang paligid. Mukhang may mga maliliit na bisita tayo ngayong gabi, sabi ni Raph, ang boses ay formal, ngunit ang tingin ay nasa mga bata. Yumuko si Leo. Si Miko ay nagtago sa likod ni Ara. Si Kian lang ang matapang na tumingin kay Raph. Sa likuran ni Raph, sa pader ng isang gusali, nakasabit ang isang malaking portrait. Ito ay ang yumaong ama ni Raph, isang dating senador. Biglang itinuro ni Leo ang portrait. Wow! Vice President, sabi ng bata, ang boses ay malakas at malinaw sa gitna ng mahinang tugtugin. Kamukha niyo po yung lolo ko sa litrato. Ang hangin ay tila nawala sa baga ni Ara. Ang oras ay huminto. Ang mga ngiti ng mga bisita sa malayo ay tila lumabo.
Ang tanging malinaw na bagay sa kanyang paningin ay ang mukha ni Rafael Alejandro. Ang maskara nito ay nabasag. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay totoo at hindi maitatago. Dahan-dahan, ibinaling nito ang tingin mula sa portrait ng sarili nitong ama, patungo sa inosenteng mukha ni Leo, at pagkatapos, sa mga mata ni Ara na puno ng takot. Lumapit si Raf, ang kanyang anino ay bumalot sa kanila. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay mahina ngunit puno ng bigat na kayang magpaguho ng mundo. Santos, sabi niya, ang bawat pantig ay isang banta. Ano ang ibig sabihin nito? Kamukha niyo po yung lolo ko sa litrato. Ang mga salitang iyon, binitiwan ng isang batang hindi niya kilala, ay umalinggaw sa isipan ni Rafael Alejandro na parang sirang plaka. Paulit-ulit. Nakakabingi. Matapos ang insidente sa hardin, mabilis niyang pinaalis si Ara at ang mga bata. Ipinag-utos niya sa isa sa kanyang mga aide na ihatid ang mga ito pauwi, isang desisyon na ginawa niya sa ilalim ng pagkukunwaring security protocol, ngunit sa katotohanan, kailangan niya lang silang mawala sa kanyang paningin. Kailangan niyang huminga. Pero kahit ngayong mag-isa na siya sa loob ng Oval Office, habang ang buong palasyo ay tahimik na, ang mga salita ng bata ay patuloy na bumabalik. Bumangon siya mula sa kanyang silya at lumapit sa malaking portrait ng kanyang ama. Tinitigan niya ito. Ang matatag na panga, ang seryosong mga mata, ang paraan ng pagkakangiti. Pagkatapos ay lumapit siya sa isang salamin at tiningnan ang sariling refleksyon. May pagkakahawig. Iyon ang sinasabi ng lahat. Ngunit ang marinig iyon mula sa isang batang konektado kay Elara, ang batang iyon na may mga matang puno ng tapang na pamilyar sa kanya. Napailing si Raf. Hindi. Impossible. Isang malaking koinsidensya lang ang lahat. Pinipilit niyang paniwalain ang kanyang sarili, ngunit may isang bahagi sa kanya, isang bahaging matagal nang natutulog, na nagsisimulang mag-alinlangan. Kinabukasan, binigyan niya ng bagong atas si Ara. Desk duty. Sa labas mismo ng kanyang opisina. Ang opisyal na dahilan ay para masubaybayan niya ito ng maigi, isang security risk na kailangang laging nasa kanyang paningin. Ngunit ang totoong dahilan ay para sa kanyang sarili. Para pagmasdan ito. Para hanapin ang mga sagot. Mula sa kanyang mesa, sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, pinagmamasdan niya si Ara. Ang paraan ng pagtipa nito sa keyboard, ang disiplina sa kanyang postura, ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Para siyang isang kalmadong lawa, ngunit alam ni Raf na sa ilalim nito ay may malalim at magulong tubig. Pinatawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang aide, si Miguel. Miguel, I need you to do something for me. Off the record, sabi niya, ang boses ay mahina. Gusto kong imbestigahan mo si Elara Santos. Everything. Walang dapat makaalam nito kahit si General David. Sir, nagtatakang tanong ni Miguel. Just do it, utos ni Raf. At gusto kong malaman ang lahat tungkol sa 3 batang kasama niya kagabi. Sa mga sumunod na araw, ang palasyo ay naging isang entablado para sa isang tahimik na dula. Si Raf, ang presidente, ay abala sa mga pulong at pagpirma ng mga batas. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, siya ay isang lalaking naghahanap. Pinapanood niya ang mga GIF footage. Nakita niya kung paano nakipag-usap si Ara sa mga anak nito sa telepono, kung paano lumalambot ang kanyang mukha sa tuwing naririnig niya ang mga boses nito. Nakita niya ang isang sandali kung saan mag-isang naiwan si Ara sa isang koridor, at napasandal ito sa pader, napapikit, at kitang-kita niya ang bigat ng pagod sa mga balikat nito. Ang puso niya ay bahagyang kumirot, isang emosyon na mabilis niyang iwinaksi. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang hindi gaanong ginagamit na pasilyo, narinig niya ang isang himig. Isang pamilyar na himig. Isang lullaby. Dahan-dahan siyang sumilip sa nakabukas na pinto ng isang maliit na pantry. Nandoon si Miko, ang bunso sa 3 bata, na tila dinala ni Ara dahil wala itong pasok. Nakaupo ito sa isang upuan habang inaayusan ni Ara ang buhok nito. At habang ginagawa iyon, mahina siyang kumakanta. Tulog na, bunso ko, anghel ng buhay ko. Natigilan si Raf. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang kantang iyon. Hindi niya iyon narinig sa loob ng halos 20 taon. Iyon ang kantang inaawit sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya, bago ito pumanaw.
Naalala niya isang gabi, sa gitna ng isang tahimik na pag-uusap, inawit niya iyon para kay Ara. Sabi niya, iyon ang aawitin niya para sa mga anak nila balang araw. Paano? Paano nalaman ni Ara ang kantang iyon? Mabilis siyang tumalikod bago pa man siya makita. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina, ang kanyang puso ay dumadagundong. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit sa isang paraan na parehong nagbibigay sa kanya ng pag-asa at takot. Pagpasok niya sa kanyang opisina, naghihintay si Miguel. May dala itong isang brown envelope. Ang mukha ni Miguel ay seryoso. "Sir, ito na po yung mga nahanap ko," sabi ni Miguel, inilapag ang envelope sa mesa. Umupo si Raph, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga papeles. Mga kopya ng birth certificate ng 3 bata. Kian Santos, Leo Santos, Miko Santos, Mother, Elara Reyes Santos. Father, unknown. Unknown, bulong ni Raph sa sarili. "Sir, there are no official records of her for the past 7 years. It's like she became a ghost," pag-ulat ni Miguel. "But managed to talk to an old contact in a remote province up north. May isang midwife doon." Naalala niya si Ara. Isang babaeng mag-isang nanganak sa triplets, 7 taon na ang nakakaraan. At pagkatapos, may isa pang bagay sa loob ng envelope. Isang luma at medyo gusot na litrato. Kinuha ito ni Raph. Ang litrato ay malabo, tila kinunan mula sa malayo. Ngunit malinaw na si Ara iyon, nakatayo sa harap ng isang maliit na bahay kubo. Ang kanyang damit ay maluwag, ngunit hindi maitatago ang malaki niyang tiyan. Buntis siya. Sa tabi niya ay may isang lalaki. Ang mukha ng lalaki ay natatakpan ng anino ng puno, ngunit ang isang braso nito ay nakaakbay kay Ara. At sa pulso ng lalaking iyon, natigilan si Raph. Ang kanyang hininga ay nahinto. Isang relo. Isang pilak na relo na may leather strap. Iyon ang relo niya. Ang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito namatay. Ang relo na nawala sa kanya sa parehong linggo na nawala si Ara. Naalala niya. Isang gabi, ipinahiram niya ito kay Ara. Biro niya, para daw may isang bahagi sa kanya na laging kasama nito. Hindi na nito naibalik iyon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang litrato. Tumingin siya kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyong hindi pa niya naramdaman noon, isang pinaghalong galit, sakit, at isang nakakatakot na pag-asa. "Find out everything," utos niya, ang boses ay mahina ngunit puno ng bakal na determinasyon. Lahat. May nagbago kay Raph. Iyon ang unang napansin ni Ara. Hindi na lang ito ang karaniwang lamig sa pakikitungo. Ngayon, may kasama na itong matalim na pagmamasid. Mula sa kanyang desk sa labas ng Oval Office, nararamdaman niya ang mga mata ni Raph na nakatutok sa kanya, kahit pa nakasara ang pinto. Sa mga meeting, habang nag-ulat ang mga general tungkol sa mga isyu ng bansa, mas madalas pa siyang sulyapan ni Raph kaysa sa mga dokumentong nasa harap nito. Ang mga tingin na iyon ay hindi na lang puno ng galit at sakit ng nakaraan, ngayon, may halong kalkulasyon. Mayroon siyang hinahanap. Mayroon siyang inaalam. Alam ni Ara na malapit na. Ang mga tanong na itinatago niya sa loob ng 7 taon ay malapit ng sumabog. At natatakot siya. Isang umaga, habang nagsasagawa siya ng routine security sweep sa conference room bago ang isang mahalagang cabinet meeting, may natuklasan siya. Isang bagay na napakaliit, halos hindi mapansin, na nakadikit sa ilalim ng mesa. Isang high-end listening device. Isang bug. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ito na. Nagsisimula na sila. Hindi siya nagpanik. Ang kanyang training ay kusang bumalik. Kalmadong-kalmado, kumuha siya ng tissue, maingat na tinanggal ang device at ibinalot ito. Hindi niya ito isinurrender sa security. Hindi niya alam kung sino ang mapagkakatiwalaan sa loob ng palasyo. Sa halip, itinago niya ito sa kanyang bulsa. Kailangan niya ng ebidensya. Sa araw na iyon, may isang malaking pagtitipon sa palasyo para sa mga leader ng iba't ibang partido. Isang gabi ng mga peking ngiti at mga plastik na pagbabasyan. Kasama sa mga bisita, syempre, ay ang taong pinakakikilabutan niya.
Mula sa kanyang pwesto malapit sa isang haligi, nakita niyang pumasok si Kidens Antonio Valdez. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasidwards, ang kanyang mamahaling suit ay perpekto ang pagkakatahi, at ang kanyang ngiti ay kasing lapad ng kanyang ambisyon. Ngunit alam ni Ara kung ano ang nagtatago sa likod ng ngiting iyon. Isang kasamaang walang kapantay. Habang kinakamayan ni Valdez ang ibang mga politiko, ang mga mata nila ay nagtama. Isang segundo lang iyon, ngunit para kay Ara, sapat na ang segundong iyon para maramdaman ang lamig ng libingan. Sa mga mata ni Valdez, nakita niya ang isang mensahe. Isang mensahe ng pagkilala at isang babala. Alam kong nandito ka. Kinailangan ni Ara ang lahat ng kanyang lakas para hindi manginig. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang blangkong ekspresyon at tumingin sa ibang direksyon na para bang isa lang si Valdez sa daan-daang bisita sa silid. Ngunit ang kanyang puso ay kumakarera. Kinagabihan, nang makauwi siya sa kanilang maliit na apartment, pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang 3 anak, humuhugot ng lakas mula sa kanilang init. Sila ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Kailangan niyang protektahan hindi lang si Raf, kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga batang ito. Nang sa wakas ay makatulog na ang 3, umupo siya sa mesa at kinuha ang kanyang cellphone. May isang text message mula sa isang unknown number. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan niya itong binuksan. Akala mo ba nakalimutan na kita, Elara? Magaling kang magtago. Pero mas magaling akong maghanap. Ang pamilya ng presidente ay isang magandang target. Napasinghap si Ara. Ang telepono ay halos mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Pamilya. Ginamit ni Valdez ang salitang pamilya. Ibig sabihin ba nito alam na niya ang tungkol sa mga bata? O isa lang itong pangkalahatang banta? Hindi niya alam. At ang hindi niya pagkakaalam ang mas nakakatakot. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na may bagong determinasyon. Hindi na siya maaaring maghintay. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa isang pulong tungkol sa nalalapit na biyahe ng presidente sa Mindanao, nagkaroon siya ng pagkakataon. Habang ipinipresenta ang security plan, napansin ni Ara ang isang malaking butas. Isang kahinaan sa ruta na maaaring samantalahin. Nang matapos ang pulong at paalis na ang lahat, nilakasan niya ang kanyang loob. Vice President, tawag niya habang nag-iisa na lang sila ni Raf sa silid. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay malamig. What is it, Santos? Sir, tungkol po sa security plan para sa biyahe niyo sa Mindanao. I believe there's a significant flaw in the proposed route for Segment Charlie. Masyadong exposed ang convoy sa 2 high-rise buildings. It's a sniper's paradise. Tiningnan siya ni Raf, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. Para bang sinusuri siya nito, hindi ang kanyang sinasabi. The plan was vetted via the entire security team, including General David. Are you saying you know better than all of them? I'm saying it's a risk we shouldn't take, sir, git niya. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Raf. O baka naman gusto mo lang magpapansin, yun na Santos. Trying to prove your worth. Nasaktan si Ara sa sinabi nito, ngunit hindi niya ipinahalata. I'm just doing my job, sir. Protecting you. Tinalikuran siya ni Raf. I've heard your concern. That's all. Lumabas ito ng silid, iniwan si Ara na nakatayo doon, puno ng pagkadismaya. Hindi ito nakikinig. Ang pagdududa nito sa kanya ay mas matimbang kaysa sa kanyang babala. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mas desperado. Kinagabihan, nang ang buong palasyo ay tahimik na, isinagawa niya ang kanyang plano. Alam niyang ito ay isang malaking sugal. Kung mahuli siya, tapos na ang lahat. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, maaaring mamatay si Raf. Gamit ang isang access card na kinopya niya, pinasok niya ang pinakabanal na lugar sa buong palasyo, ang Oval Office. Ang silid ay madilim, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Tahimik siyang gumapang papunta sa mesa ni Raf. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na video device. Hindi ito isang tracking device na mapanganib, isa itong Guardian software na ginawa niya.
Kapag na-install, bibigyan siya nito ng alerto kung may anumang unauthorized access o malware na papasok sa computer system ng presidente. Ito ang tanging paraan niya para mabantayan ang digital footprint ni Raf. Habang isinasaksak niya ang USB sa likod ng computer tower, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Click! Ang tunog ng switch ng ilaw. Biglang bumaha ang liwanag sa buong opisina. Napapikit si Ara sa biglaang liwanag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Nakatayo sa may pinto, ang isang kamay ay nasa switch pa rin, ay si Rafael Alejandro. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng anumang emosyon. Ito ay isang blankong pader ng yelo. Nakatitig ito sa kanya, pagkatapos ay sa kamay niyang nasa likod pa rin ng computer. Anong ginagawa mo sa opisina ko, Agent Santos? Tanong ni Raf, ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. O dapat ko bang sabihing espiya? Espiya. Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Rafael Alejandro na parang lason. Sa sandaling iyon, habang nakatayo siya sa may pinto ng kanyang sariling opisina at nakatitig sa babaeng nahuli niya sa akto, isang bahagi sa kanya ang umaasa na mali siya. Umaasa na mayroon itong isang katanggap-tanggap na paliwanag. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Ara ay hindi pagsisisi kundi gulat at takot. Ang takot ng isang taong nahuli. Sir, I can explain, sabi ni Ara, dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay, iwinawaksi ang ETP drive na para bang ito'y isang ahas. Explain, isang mapaklang tawa ang kumawala kay Raf. Explain what? Na pinasok mo ang opisina ng presidente ng Pilipinas sa gitna ng gabi para magtanim ng ano yan, Santos. Isang bug. Isang virus? Para kanino ka nagtatrabaho? Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagkadismaya. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pira-pirasong impormasyon na kanyang natuklasan, ang 7 taong pagkawala, ang mga batang kamukha niya, ang kantang iyon, lahat ay biglang nabalot sa isang mas madilim na kahulugan. Nilinlang siya. Ginagamit siya. Wala akong tinatanim na masama, Raf. Sir, pagtatama ni Ara sa sarili. Ito ay para protektahan ka. Protektahan ako, sigaw ni Raf, hindi na napigilan ang emosyon. Sa pamamagitan ng pagtataksil sa akin. Muli. Ang salitang di muli ay nanatili sa hangin, isang multo ng kanilang nakaraan na biglang nagkatawang tao sa pagitan nilang dalawa. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Ara, isang panandali ang pagbitak sa kanyang matatag na pader. Pero bago pa man may masabi ang sinuman sa kanila, ang katahimikan ay binasag ng malakas na tunog ng kanyang personal na cellphone. Sino ang tatawag sa kanya sa ganitong oras? Iritableng kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan sa screen, General David. Sir, sabi ng general sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pag-apura. You need to see this. Buksan niyo po ang TV, any news channel. Napakunot ang noo ni Raf. Sinulyapan niya si Ara, na nakatayo pa rin na parang isang estatwa, bago kinuha ang remote control at binuksan ang malaking TV sa pader ng opisina. Ang mukha ng isang news anchor ang bumungad sa kanya, ang boses ay seryoso at dramatiko. At sa likod nito, isang headline na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Kasunod ng headline ay isang litrato. Isang litrato ni Ara na nakatayo sa labas ng palasyo, kinunan mula sa malayo. Pagkatapos ay isa pang litrato, isang mas lumang litrato ni Ara na nakikipag-usap kay Antonio Valdez. Ang litrato ay malabo, tila kuha sa isang coffee shop maraming taon na ang nakalipas, ngunit sapat na para itanim ang binhi ng pagdududa. According to our source. Patuloy ng reporter, ang babaeng ito, na kinilalang si Elara Santos, ay ang nawawalang dating kasintahan ng presidente. Matapos ang 7 taong pagkawala, bigla itong bumalik at naipasok sa Presidential Security Group. Ang tanong ng marami, paano? At bakit ngayon? Kasabay nito, sunod-sunod na pumasok ang mga text message sa kanyang telepono. Mula sa kanyang executive secretary, sa kanyang press secretary, sa kanyang mga kaalyado sa Senado. Lahat ay nagtatanong. Lahat ay nag-aalala. Isang buhawi. Isang perpektong bagyo ng kasinungalingan na idinisenyo para wasakin siya. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Ara. Hindi
Bulong ni Ara, napailing, ang mukha ay namumutla habang nakatingin sa G-screen. Hindi totoo yan. It's a setup. Tumingin si Raph mula sa GC pabalik sa kanya. Ang kanyang isip ay naglalaban. Ang puso niya ay gustong maniwala sa babaeng minahal niya. Ngunit ang utak niya, ang utak ng isang presidente, ay nakikita ang lahat ng ebidensya na nakalatag sa kanyang harapan. Ang pagpasok niya sa opisina, ang 8th drive, ang balita sa GC, lahat ay konektado. Lahat ay tumuturo sa iisang konklusyon, pagkakanulo. Ang sakit na naramdaman niya 7 taon na ang nakakaraan ay bumalik 10 beses na mas matindi. Dahil ngayon, hindi na lang puso niya ang nakataya, kundi ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkapangulo, ang tiwala ng buong bansa. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si General David kasama ang 2 armadong FESU. Ang mga mukha nila ay galit at determinado. Vice President, step away from her. Utos ng General, ang kanyang kamay ay nasa holster ng kanyang baril. Hindi gumalaw si Raph. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ara. Nakita niya ang desperasyon sa mukha nito, ang tahimik na pakiusap. Raph, maniwala ka sa akin, pakiusap ni Ara, ang boses ay basag. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila muli, tinawag siya nito sa kanyang pangalan. At iyon ang lalong nagpasakit sa lahat. Tumingin siya kay General David, ang kanyang mukha ay naging isang blankong maskara, kasing lamig ng yelo. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin, hindi bilang si Raph, kundi bilang Presidente Alejandro. Kunin niyo yung 8th drive, utos niya. Isang gwardiya ang lumapit at kinuha ang ebidensya mula sa sahig. Ang isa naman ay dinisarmahan si Ara, kinuha ang baril nito. Hindi pumalag si Ara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Raph, puno ng sakit at hindi makapaniwalang pagtingin. Huminga ng malalim si Raph. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang lalamunan. Ang mga salitang ito ay para sa kanyang mga tauhan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw kay Ara. Dalhin niyo siya sa interrogation room. Huminto siya sandali, hinayaan ang bigat ng kanyang utos na lumubog. Gusto kong malaman ang lahat. Ang silid ay malamig at walang bintana. Isang bakal na mesa at 2 upuan. Iyon lang. Nakaupo si Ara sa isa sa mga upuan, ang kanyang mga pulso ay nakaposa sa mesa. Sa harap niya, si General David at isa pang investigador ay salit-salit na nagtatanong. Ang mga tanong ay paulit-ulit, tulad ng mga patak ng tubig na idinisenyo para basagin kahit ang pinakamatigas na bato. Para kanino ka nagtatrabaho, Santos? Sino ang nag-utos sa'yo? Ano ang koneksyon mo kay Senator Valdez? Hindi siya sumasagot. Ang kanyang isip ay wala sa silid na iyon. Ito ay nasa labas, kasama ni Raph. Ang imahe ng mukha ni Raph, ang sakit, ang galit, ang huling patak ng tiwala na naglaho, ay nakaukit sa kanyang isipan. Kailangan kong makalabas dito, sabi niya sa sarili. Nasa panganib siya. Ang pag-aresto sa kanya, ang paglabas ng balita, ito ay hindi lang para sirain ang pangalan ni Raph. Ito ay isang diversion. Isang smokescreen. Alam ni Ara kung paano mag-isip si Valdez. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, ang ESPya, doon kikilos si Valdez. At alam ni Ara kung saan. Ang press conference. Ngayong umaga. Kailangan niyang makarating doon. Napansin niya ang isang bagay na hindi nakita ng mga gwardiya nang kunin nila ang kanyang mga gamit. Ang isang maliit at manipis na hairpin na nakatago sa tahi ng kanyang buhok. Isang lumang trick mula sa kanyang training. Naghintay siya. Naghintay siya hanggang sa lumabas ang 2 investigador para bigyan siya ng oras na mag-isip. Nang marinig niya ang pag-lock ng pinto, agad siyang kumilos. Gamit ang kanyang mga ngipin at dila, maingat niyang inilabas ang hairpin mula sa kanyang buhok. Isang mahirap at maselang proseso. Nang makuha niya ito, dahan-dahan niyang ipinasok ang dulo nito sa susya ng posas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-apura. Bawat segundo ay mahalaga. Click. Ang unang posas ay bumukas. Click. Ang pangalawa. Malaya na siya. Tahimik siyang tumayo at pinakinggan ang nasa labas. Narinig niya ang mga yabag ng 2 gwardiya na papalapit.
Huminto siya sa likod ng pinto, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto, hindi sila handa. Sinipa ni Ara ang pinto ng buong lakas, tumama ito sa unang gwardiya. Bago pa man makakilos ang pangalawa, sinunggaban niya ito, pinilipit ang braso nito, at inagaw ang baril. Sorry, bulong niya bago hampasin ng hawakan ng baril ang batok ng dalawang gwardiya, sapat lang para mawalan sila ng malay. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng kamatayan. Ang mga alarma ay nagsimulang tumunog sa buong palasyo. Ang kanyang mukha ay siguradong nasa lahat na ng monitor. Ngunit wala siyang pakialam. Isa lang ang nasa isip niya, si Raf. As President, kailangan na nating ikansela ang press conference. Masyadong mapanganib. Nakataka si Santos. Ang balita mula kay General David ay parang isang dagok sa sikmura ni Raf. Nakaupo siya sa kanyang opisina, hindi natulog buong gabi, pinapanood ang paulit-ulit na balita tungkol sa espiya sa palasyo. Ang kanyang ulo ay masakit. Ang kanyang puso ay durog. Nakatakas. Bakit siya tatakas kung inosente siya? Hindi, mariing sabi ni Raf. Hindi natin ito ikakansela. Kung gagawin natin yan, para na nating inamin na totoo ang mga akusasyon nila. Natakot tayo. We will proceed as planned. Pero sir, doblehin ang security, putol ni Raf sa sasabihin ng general. Walang dapat makalapit sa akin. At hanapin niyo si Santos. Shoot to kill if necessary. Ang huling mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Shoot to kill. Ang babaeng minsan niyang pinangako ang proprotektahan habang buhay. Naglakad siya papunta sa press hall, napapaligiran ng isang pader ng mga feso. Ang mga flash ng kamera ay nakakasilaw. Ang mga tanong ng mga reporter ay parang mga bala na ibinabato sa kanya. Vice President, totoo po bang espiya ang dati niyong kasintahan? May kinalaman po ba kayo sa pagpasok niya sa Malacanang? Hindi niya pinansin ang mga ito. Umakyat siya sa podyum, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong otoridad. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Mga kababayan, habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay lihim na sinusuri ang bawat sulok ng silid. Ang mga bintana sa itaas. Ang mga pinto sa gilid. Ang mga mukha sa audience. Ligtas siya. Napapaligiran siya ng kanyang mga tauhan. Walang mangyayaring masama. Nakarating si Ara sa labas ng press hall. Puno ito ng mga gwardiya. Imposibleng makapasok. Tumingala siya. Ang mga bintana sa ikalawang palapag. Ang mga bintanang iyon. Iyon ang butas. Iyon ang kahinaan sa security. Ang parehong kahinaan na sinubukan niyang sabihin kay Raf. Mabilis siyang umakyat sa isang fire escape sa gilid ng gusali. Tahimik siyang gumapang sa pasilyo ng ikalawang palapag hanggang sa marating niya ang isang utility room na may bintanang nakatanaw sa press hall sa ibaba. Mula doon, kitang-kita niya ang lahat. Kitang-kita niya si Raf, nakatayo sa podyum, matatag at mag-isa. Ang puso niya ay kumirot para dito. At pagkatapos, sa kabilang dulo ng pasilyo, sa isang nakabukas na bintana, nakita niya ito. Isang anino. Isang lalaking may hawak na sniper rifle. Walang oras para mag-isip. Walang oras para sumigaw. Binasag niya ang salamin ng bintana ng utility room gamit ang siko ng baril na hawak niya. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw. Sa ibaba, napatingin ang lahat. Nakita siya ni Raf. Ang mga mata nila ay nagtama sa huling pagkakataon, isang tingin ng gulat, pagkalito, at isang bagay na hindi na niya mabibigyan ng pangalan. Itinutok niya ang kanyang baril sa sniper. Nagpaputok siya. Kasabay nito, ang sniper ay nagpaputok din. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang putok ng baril. Pagkatapos ay isa pa. Napatakip ang mga tao. Nagsigawan. Ang kanyang mga seso ay agad na pumalibot sa kanya, itinutulak siya pababa. Ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa itaas. Nakita niya si Ara sa nabasag na bintana. Nakita niya ang pagputok ng baril nito. At nakita niya itong biglang napahawak sa kanyang dibdib. Isang mansa ng pula ang mabilis na kumalat sa kanyang puting uniforme. Nakita niya itong bumagsak. Ere!
Ang sigaw ay nanggaling sa kanyang sariling bibig, isang tunog na puno ng sakit at pag-aalinlangan. Binaliwala niya ang kanyang security at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng press hall, paakyat sa hagdanan, ang kanyang puso ay dumadagundong na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang ikalawang palapag, naroon na ang ibang mga gwardya. Ang sniper ay nakahandusay sa sahig, patay na. At ilang metro ang layo, sa gitna ng mga bubog, nakahiga si Ara. Napaluhod si Raph sa tabi nito. Duguan ito. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ara, bakit? Bulong niya, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay nanlalamig. Ngumiti si Ara ng bahagya, isang ngiting puno ng sakit. Para protektahan ka di. Sa sandaling iyon, dumating si Miguel, ang kanyang aide, tumatakbo, hawak ang isang telepono at isang papel. Sir! Sir, nahuli na namin ang mga kasabwat ng sniper. Umamin na sila. Inutos lahat ni Senator Valdez. At yung It's Drive, hindi po ito virus. Isa po itong security software. It's a Guardian program. Huminto si Miguel, hinihingal, at iniabot kay Raph ang isang papel. At ito, sir, dumating na po ang resulta ng test na pinagawa nyo. Tiningnan ni Raph ang papel. Mga numero. Mga porsyento. At isang konklusyon na nakasulat sa itim at puti. Probability of paternity, 99.9%. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa mundo. Ang katotohanan, ang buo, masakit, at nakakawasak na katotohanan, ay bumagsak sa kanya na parang isang bundok. Iniligtas siya nito. Ang mga anak nila ay mga anak nga nila. At siya inutos niyang barilin ito. Hindi. Ara, hindi. Sabi niya, ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Gumising ka. Please. Ang mga mata ni Ara ay dahan-dahang pumipikit. Mahal kita, Lee. At pagkatapos ay wala na. Kasabay nito, isang doktor ang lumabas mula sa emergency room, ang mukha ay seryoso. Presidency. Napatayo si Raph. Kumusta siya, Doc? Yumuko ang doktor. We did everything we can. Ibala is too close to her heart. Ang mga binti ni Raph ay nanghina. Ang lakas na nagpapanatili sa isang presidente na nakatayo ay biglang naglaho. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, humagulgol siya na parang isang batang nawala ng lahat. Ang mga oras na sumunod ay isang malabong panaginip para kay Raph. Ang bawat tunog sa ospital, ang mahinang pagbip ng mga makina, ang mga yabag sa pasilyo, ang mga bulungan ng mga nurse, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakaupo siya sa labas ng operating room, ang kanyang barong Tagalog ay may mga mansa ng dugo ni Ara. Ang papel ng SCT result ay lukot na sa kanyang nanginginig na kamay. 99.9%. Isang kasiguraduhan na dumating ng huli na ang lahat. Ang sinabi ng doktor na, the bullet is too close to her heart, ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Hindi lang pala ang bala. Maging siya. Masyado siyang malapit sa puso nito, at ang ginawa niya ay sinaktan lang ito. Ang galit niya, ang pride niya, ang pagdududa niya, lahat ng iyon ang bumaril kay Ara, hindi ang sniper ni Valdez. Nang sa wakas ay pinayagan siyang pumasok sa recovery room, ang nakita niya ay halos magpaguho sa kanya. Nakahiga si Ara sa kama, napapaligiran ng mga tubo at makina, ang kanyang mukha ay kasing putla ng mga kumot. Ngunit humihinga siya. Mahina, pero humihinga. Isang milagro, sabi ng mga doktor. Ang bala ay sumagilang sa puso, hindi ito tinamaan ng diretsyo. 1 milimetro ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Umupo si Raph sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Ara. Malamig pa rin ito. Ara, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Ang mga luha na pinigilan niya sa loob ng 7 taon ay malayang dumaloy. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kama at humagulgol, hindi bilang isang presidente, kundi bilang si Raph. Isang lalaking nagsisisi. Isang lalaking nasasaktan. Isang lalaking nagmamahal. Doon siya nanatili. Oras-oras. Araw-araw. Binaliwala niya ang mga tawag mula sa kanyang opisina. Ipinasa niya ang mga tungkulin sa kanyang vice-presidente.
Sa sandaling iyon, isa lang ang mahalaga. Sa ikatlong araw, dinala ni Miguel ang 3 bata sa ospital. Nang makita nila ang kanilang ina na nakahiga sa kama, ang mga mata nila ay napuno ng takot. Anong nangyari kay mama? Tanong ni Miko, ang boses ay nanginginig. Lumuhod si Raf para maging kapantay nila. Tiningnan niya ang 3 mukha, ang kanyang 3 anak. Your mama is a hero. Iniligtas niya ako. Sino po kayo? Tanong ni Kian, ang mga mata ay puno ng pag-iingat. Huminga ng malalim si Raf. Ito na. Ako ang papa ninyo. Ang 3 bata ay nagkatinginan, naguguluhan. Pero sabi ni Mama, nasa langit na daw po ang papa namin, sabi ni Leo. Napangiti si Raf ng mapait. Minsan, ang mga anghel bumabalik. Sa mga sumunod na araw, habang hinihintay nilang magising si Ara, nagsimulang magbago ang lahat. Ikinuwento ni Raf sa mga bata ang tungkol sa kanya at sa kanilang ina. Nagdala siya ng mga lumang litrato. Ipinakita niya sa kanila ang paboritong libro ni Ara, ang paborito nitong upuan sa hardin ng palasyo. Unti-unti, ang takot sa mga mata ng mga bata ay napalitan ng pag-usisa at pagkatapos ng pagtanggap. Isang hapon, habang nagbabasa si Raf ng isang fairy tale book para sa 3 sa tabi ng kama ni Ara, narinig niya ang isang mahinang ungol. Napatingin siya. Ang mga daliri ni Ara ay gumalaw. At dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nagmulat. Ang unang nakita niya ay ang kisame ng ospital. Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit nakita niya ang 4 na figura sa tabi niya. Isang lalaki at 3 maliliit na bata. Raf, bulong niya, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Tumayo si Raf, ang kanyang puso ay sasabog sa saya. Ara! Gising ka na. Ang 3 bata ay agad na lumapit. Mama! Gising ka na, Mama. Niyakap nila ito ng maingat, umiiyak sa tuwa. Naluha na rin si Ara nang makita ang kanyang mga anak. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumalik kay Raf. Yung mga bata di. Sabi niya. Alam ko na, sagot ni Raf, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Patawarin mo ako, Ara. Sa lahat. Umiling si Ara. Wala kang kasalanan. Meron, git ni Raf. Pero babawi ako. Pangako. Babawi ako sa inyo araw-araw habang buhay. Ang balita tungkol sa buong katotohanan ay kumalat na parang apoy. Si Senator Valdez ay inaresto para sa treason at attempted murder. Ang pangalan ni Ara ay nilinis. At ang kwento ng kanyang kabayanihan at ng kanilang pag-iibigan ay naging isang alamat. Makalipas ang ilang linggo, nang medyo malakas na si Ara, dinala siya ni Raf sa hardin ng ospital. Sila lang 2. Ara, simula niya, kinuha ang kamay nito. 7 taon ang ninakaw sa atin ng tadhana. 7 taon ng sakit at pag-iisa. Ayoko ng masayang pa ang kahit isang segundo. Lumuhod siya sa harap nito, sa harap ng babaeng nagligtas sa kanya sa maraming paraan. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang pinangarap mong proposal. Wala tayong mga bituin o magandang tanawin. Pero mayroon tayong isang bagay na mas mahalaga. Mayroon tayong pangalawang pagkakataon, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Elara Santos, will you marry me? Will you let me be your husband and a father to our children? Tumulo ang mga luha sa mata ni Ara, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Yes, bulong niya. Raf. Yes. Isinuot ni Raf ang singsing sa daliri nito. Hindi ito isang grandeng kasal. Isang simple at pribadong seremonya sa loob ng palasyo na dinaluhan lang ng kanilang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Ang 3 abay niya ay ang kanyang 3 anak na lalaki, lahat ay nakasuot ng maliliit na barong Tagalog. Ilang buwan pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas si Pangulong Rafael Alejandro sa balkonahe ng Malacanang para sa isang public address, hindi nag-iisa. Sa kanyang kanan, nakatayo ang kanyang magandang asawa, si First Lady Elara Alejandro. At sa harap nila, hawak ang kanilang mga kamay ay sina Kian, Leo at Miko. Ang kanilang bagong unang pamilya. Habang kumakaway sila sa libu-libong taong nagbubuni sa ibaba, tumingin si Raf kay Ara. Ang mga ngiti sa mga mukha ng kanilang mga anak
ay mas maliwanag pa kaysa sa lahat ng flash ng kamera sa mundo. Ngayon, bulong ni Raph, sapat lang para marinig ni Ara. Kumpleto na ako. Ngumiti si Ara pabalik, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi, sagot niya. Ngayon, nagsisimula pa lang tayo. At sa ilalim ng asul na langit ng Maynila, ang kanilang bagong simula ay nagsimula na. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pamilya ni na Pangulong Rafael Alejandro at ng kanyang First Lady, si Elara Santos Alejandro, kasama ang kanilang tatlong munting anghel na sina Kian, Leo at Miko. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang istorya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong umiyak, kinilig, nagalit at umasa para kina Raph at Ara. Bawat hirap na kanilang pinagdaanan, bawat luhang kanilang ipinatak, at bawat ngiting kanilang pinagsaluhan ay naging isang paalala sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging madali. Ito ay nasusugatan, nagkakamali at kung minsan naliligaw ng landas. Ngunit ito rin ay may pambihirang kakayahang maghilom, matutong magpatawad at higit sa lahat, magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ito ang kwento ng pagpapatawad sa mga sugat ng nakaraan upang buong pusong mayakap ang isang bagong simula. Isang paalala na ang pamilya, sa kahit anong anyo, ang ating tunay na lakas at kayamanan. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang paglalakbay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang paborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay labis kong pinahahalagahan. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Ito po ang inyong lingkod na laging maghahatid sa inyo ng mga istoryang tatatak sa inyong puso at isipan. Maraming salamat po.